Nang sa wakas ay matuklasan ng ama mo ang existence mo, paano kanya tinarato? Ang tanong ni Sheila. With open arms, buong pamilya niya ang tumanggap sa akin. Ang asawa niya at 6 na kapatid ko. Sa hiling niya noong 21st birthday ko ay nagpalit ako ng apelyido mula Daniel sa Taverna at hanggang sa araw na ito ay iyon lang ang kinuha ko sa kanya. At maniwala ka na napakarami na niyang inaialok. Pero hindi ako tumatanggap at hindi rin humihingi. Mula nang kilalanin ko siyang ama 12 years ago, wala pa akong nahihinging anuman sa kanya at wala pa akong planong manghingi. At sino ang ama mo, Zeki? Si Mateo Taberna. Napanganga si Sheila. Yung self-made millionaire? Natawa siya ng mahina sa shock na sa narinig sa tinig ni Sheila. Oo, siya na nga. Sinisisi mo ba siya na hindi siya naging bahagi ng buhay mo habang lumalaki ka? Oo, pero nung marinig ko ang buong kwento nang malaman ko ang ginawa ng mami ko, hindi na ako nagulat. Pinagsisihan niyo ng daddy ko at sinikap niyang bumawi sa akin sa maraming paraan. Kahit pa ilang beses kong sinabi sa kanya na wala siyang atraso sa akin. So you see Sheila, hindi lang ikaw ang may issue. Meron din ako at inaamin ko yun. But I want to work on them with you. Gusto kong sumugal at gusto ko rin ganoon ka rin. What I feel with you feels right. At wala yung kinalaman kay Sunny. Napailing siya. Si Sunny ay ibang issue na hangad kong lutasin, pero kailangan kong malaman kung handa kang magtiwala at bigyan ng ating mga sarili ng pagkakataon. Huminga ng malalim si Sheila bago nagsalita. Ang huling boyfriend ko ay isang medical supply salesman. Madalas siyang nasa biyahe at lagi akong naiiwan. Akala ko ay makukontento na ako sa mga tawag niya. Lagi kong inaabangan ang pag-uwi niya. Isang araw, bumalik siya para ipaalam sa akin na pinalitan na pala niya ako. Hindi ka dapat nag-aalala sa mga mangyayari ulit yon, ang mahinang sabi ni Seki. Sinulyapan niya ito. At bakit hindi? Nilukwang siya ni Seki at saka nagsalita sa mababa at paos na tinig. Palagi akong nandito para sa iyo, Sheila. Tuwing kailangan mo ko, hindi kita sasaktan. Kailangan mo akong pagkatiwalaan at paniwalaan. Pinigilan niya sa pagtulo ang mga luha. Please huwag kang magsalita ng mga bagay kung hindi yun ang totoo sa loob mo, ang mahinang sabi niya. Please don't. Totoo yun at patutunayan ko sa'yo. Hindi lang siya ni Zeki para yakapin. Magtiwala ka lang. Bulong nito at saka siya hinalikan sa bibig. Naging napakahaba ng gabing iyon para sa kanilang dalawa. Sinulya pa ni Brad si Seki sa kabila ng desk. May dahilan ba ang pumamadali mo makaalis kahapon na parang re-responde ka na sa sunog? Sumandal si Seki sa silya. Umaga na nang lisanin niya ang bahay ni Sheila. Dumaan muna siya sa bahay niya bago pumasok sa opisina. Hindi na siya nagulat na mandat na si Brad na naghihintay sa kanya. Nabasa niya ang local newspaper kaninang umaga, headline ang genetic connection ni Brad kay Sunny. Hindi nila alam kung saan nagsimula ang paglabas ng impormasyong iyon. In any case, alam na ng buong bayan ang resulta ng paternity test. May kinalaman yun kay Sheila. Sa wakas ay sabi ni Seki. Nagtaas ng isang kilay si Brad. Yung nag-aalaga sa bata? Oo. Hindi nagsalita si Brad habang pinag-aaralan siya. At bakit may pakiramdam ako na hindi lang basta kaso ang tinatrabaho mo? Ang halaga sa'yo ng Sheila na ito sa habat. Lukas ay tanong nito sa kanya. Dahil siguro kilala mo na ako at tama ka. Nakilala ko siya wala pang 2 linggo ang nakararaan. Pero palagay ko ay nai-inlove na agad ako sa kanya. Muntik nang mahulog sa silya si Brad. Love? Oo, at alam ko kung ano iniisip mo. Hindi ganun yun. I care for her deeply. And she is even more cautious than I am about taking a chance. Ako ang dapat magpatunay kung gaano siya kahalaga sa akin. Nang yan, hindi ko masabi sa kanya ang nararamdaman ko. Kailangan ko pang ipakita. Ngumiti si Brad. Aba, talagang nakakagulat yan. I wish you the best. Thanks man, at para sa kaalaman mo, isa sa mga concern niya ngayon ay kung ano ang mangyayari kay Sunny. Masyado siyang napalapit sa bata. Huminto siya saglit bago muling nagsalita. Total, nandito ka na rin lang, may ipapakita ko sa'yo na video. Video? Oo, gusto kong panoorin mo ang video na nakuha ko na nagpapakita ng isang babaeng nilalagay ang car seat
na may lamang sanggol sa may pintuan ng QCC. Ang nakuhanan lang ng kamera ay mga kamay niya. At sa tingin mo ay makikilala ko ang mga kamay na yun? Ang tanong ni Brad. Nagkibit balikat si Seki. Walang masama kung susubukan natin. Dinampot niya ang remote at sinimulang panoorin ang videotape sa widescreen sa kanyang opisina. Pagkalipas ang ilang sandali ay may kumatok sa pinto. Pasok, ang sabi niya. Pumasok si Summer. Hi guys, pasensya na sa abala. Pero alam niyo naman siguro na fundraiser time ngayon para sa shelter at minto ito sa pagsasalita ng mapatingin sa widescreen. Nakapost iyon at naka-freeze ang imahe ng isang pares na mga kamay. Bakit yung pinapanood ang video ng mga kamay ni Diane Wenceslao? Sabay sila ni Brad na napatingin kay Summer. Kilala mo ang mga kamay na yon? Ang gulat ni Seki. Ngumiti si Summer. Oo, pero dahil lang doon sa maliit na peklat sa kanang kamay niya. Saka yung maliit na nula sa pagitan ng pangatlo at pang-apat na daliri niya na mukhang bituin. At bago kayo magtanong, ang dahilan kung bakit napansin ko ang mga yon ay dahil ako ang nagbabandage ng sugat pagkatapos i-examine ni Dr. Hernan ang sugat ni Diane na naging peklat na nga. Tumayo agad si Seki mula sa kinuupuhang silya. Galing sa shelter ang babaeng ito kamakailan lang? Oo, mga 7 buwan ang nakakaraan. 8 buwang buntis na si Diane at sinaksak ng kutsilyo ng violenteng boyfriend niya ang kanyang kamay. Ayaw niyang ibigay sa mga otoridad ang pangalan ng lalaki at nanatili siya sa shelter ng 1 linggo bago nawalan lang bigla ng isang gabi. Tumango ng marahan si Seki, hindi makapaniwala na maaaring break iyon sa kaso. May anumang impormasyon ka ba tungkol sa kanya na maibibigay mo sa amin? Wala at sa batas ay dapat nakaselyo ang mga record namin para protektahan ang mga babaeng pumupunta sa shelter. Ang masasabi ko lang ay hindi tama ang mga impormasyong ibinigay ni Diane sa amin. Nang mawala siya ay sinubukan kong hanapin para masigurong maayos ang baby pero hindi ko na siya nakita. Hindi ako siguradong si Diane Wenceslao nga ang kanyang tunay na pangalan. Sabi mo ay buntis siya at bigla na lang nawala. Oo, pero baka mas makatulong sa inyo si Abigail. Nagtaas ng isang kilay si Brad. Si Abigail Landicho? Tumango si Summer. Oo, nang maglaho kasi si Diane ang gabing iyon, naisip namin na baka may foul play na nangyari. Pero nagpresenta si Abigail na hawakan ang suicide phone line ng gabing iyon at ayon sa kanya, nang lumabas siya para may kunin sa kanyang kotse, ay nakita niya si Diane na papasakay sa isang kotse kasama ang isang lalaki. At mukhang hindi naman pinipilit si Diane ng lalaki. Medyo matagal na rin yun. Makikilala pa kaya ni Abigail ang lalaking nakita niya? Ang tanong ni Brad. Pwede nating puntahan si Abigail para malaman yan, sabi ni Seki. Tiningnan niya si Summer. Kailangan namin ng description ni Diane Wenceslao para sa mga pulis. Makukuha ba namin yun mula sa iyo? Ngumiti ang babae. Hindi pa roon ang magagawa ko kung makakakuha ng court order. Kaya kong kunin ang mga tape ng security camera sa loob ng building. May ilang camera sa lounge area kung saan madalas tumambay si Diane. Sigurado ako na meron siyang mga klarong kuha doon. Nanulay ang adrenaline ng mga ugat ni Seki. Nasaan si Judge Mendez? Ngumiti ang kaibigan niya. Kasama ni Daddy, mga ngaso hindi maging problema ang pagkuha ng court order mula sa kanya. Good, ang sabi ni Seki. Sabay tingin sa suot na relo. Gusto ko munang dalawin si Abigail. Pagkatapos ay i-check ko ang mga videotape na iyon mula sa security camera ng shelter. Sasama ako sa iyo kapag kinausap mo si Abigail, ang sabi ni Brad na tumayo na rin. Nagtaas siya ng isang kilay. Bakit? Nagkibit balikat si Brad. Dahil gusto ko. Paniikot ni Seki ang mga mata habang maglalakad patungo sa pinto. Fine, pero wag mo na ulit siyang paiiyakin. Pinaiyak mo si Abigail? Nakakunot ang noong tanong ni Summer. Hindi ko sinasadya at tumingin ako ng tawad sa kanya, ang sabi ni Brad. Saka sumunod na kay Seki palabas ng pinto. Katatapos lang ng paliguan ni Sheila si Sunny nang tumunog ang kanyang cellphone. Hi beautiful, napinti siya ng makilalang tinig ni Seki. Kumusta handsome? Palagay ko ay may bagong lead na kami. Excited na sabi nito. Talaga? Paano? Ikinuwento ni Seki sa kanya ang nangyari sa opisina nito. Si Summer pa pala ang naging susi sa bagong lead na iyon. Malaki ang posibilidad na makilala na ang ina ni Sunny. Nang matapos si Sheila sa pakikipag-usap kay Seki, alam niyang malapit na nitong matuklasan ang katotohanan. Ang Diane Wenceslao na iyon, nga ang biological mother ni Sunny. Kung si Diane nga, bakit nito iniwan ang sanggol sa pintuan ng QCC at sinabing anak yun ni Brad?
Iginaya ni Abigail sina Zeki at Brad patungo sa study ng bahay nito. Oo, kaya ko ilarawan yung lalaki, sabi ni Abigail habang naupo sa isang love seat. Hindi ko siya kilala noon pero alam ko na sa ngayon mula nang mapanood ko ang litrato niya sa TV nang gumawa ng episode tungkol sa drug ring sa bansa ang ABS-CBN. Ang pangalan niya ay Miguel Rivera at isa siyang kilalang drug lord sa Baguio. Baguio? Tiningnan ni Zeki si Brad. Bakit mapupunta sa Real 7 buwan na ang nakalilipas ang isang drug lord mula sa Baguio? Nagkibit balikat si Brad. Hindi ko alam maliban sa konektado siya kay Paulo Rodriguez. In-update siya ng kaibigan tungkol sa isang pangyayari sa Real ilang taon na ang nakakaraan. Nang masangkot ang local drug trafficker sa mga prominenteng membro ng QCC sa embezzlement at arson. Kailangan ko yata magpunta sa Baguio para tingnan kung ano ang nakakalkal doon, ang sabi ni Zeki. Sabay sulyap kay Abigail. Salamat sa oras na inilian mo sa amin, Abigail. Walang problema, walang sanggol na dapat inaabandona ng ganoon. Bueno, alis na kami. Dadaan pa kami sa shelter. Baka sakaling may makukuha kami doon. Tuluyan na silang nagpaalam kay Abigail. Kailangan makapunta ako sa Baguio. Kung si Diana Wenceslao ang ina ni Sunny, gusto kong malaman kung ano ang papel ni Miguel Rivera sa biglang pagkawala niya. Sa tingin ko ay nasa Baguio ang mga sagot. Tumango si Brad. At palagay mo ay maaari may connection sa kapatid kong si Michael? Hindi ako sigurado, pero alam ko na hindi mo anak ang bata. Ibig sabihin, iba ang kanyang ama. At pareho nating alam na lulong sa alak at droga si Michael noon. Oo, pero user siya at hindi pusher. Ayun ang alam natin, ang sabi ni Zeki. Nang kunin mo mga gamit niya, may napansin ka bang bagay na maaaring magpahiwating na baka nauugnay siya sa isang babae? Hindi ako nag-check para sa ganoon. Isa pa, wala namang masyadong laman ang apartment niya. Ikinahon ko ang mga gamit niya. Kung gusto mong kalkalin, nasa storage yun sa property ng parents ko. Sige, i-check natin yon pagkagaling natin sa shelter. Pupunta ka sa Baguio bukas? Tanong ni Sheila kay Zeki habang karga nito si Sunny. Oo, kailangan kong i-check ang isang nagngangalang Miguel Rivera. Maaring siya ang lalaking sumundo kay Diana Wenceslao sa shelter ng gabing iyon. Salamat sa mga security camera sa loob ng shelter. Nakakuha kami ng maayos na shots ni Diane at naipasa na namin ang mga iyon sa pulisya. Ang babae na posibleng ina ni Sunny na isa loob ni Sheila. Gaano kakatagal mawawala? Ang tanong niya. Bigla namang nialala si Crawford, pero pinaalala rin niya sa sarili na hindi ito si Zeki. Hindi ko sigurado, hindi ako babalik hanggat wala akong nakakalap na ilang bagay. Marami akong tanong na kailangan masagot. Tumango si Sheila. Well, sana ay makakuha ka ng something conclusive para kay Sunny, ang sabi niya. So anong gagawin mo habang wala ako? Tinatanong mo yan, nandito si Sunny. Trust me, walang dull moment sa aming dalawa. Sandali yan sa huminto bago mahinang magtanong. Hindi mo kalilimutan na nandito ako, hindi ba? Tumabi si Zeki sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Malabong makalimutan ko ang babaeng mahal ko. Alam kong weird dahil 2 linggo pa lang tayo magkakilala pero totoo ito, mahal kita, Sheila. At kahit ano pa ang isipin mo, hindi kita kalilimutan at babalik ako. Nandito lang ako at kapag kailangan mo ko, magsabi ka lang. May namang luha sa kanyang mga mata. Mahal din kita pero natatakot ako. Akala mo ba ay hindi rin ako natatakot? I've never given a woman my heart before. But you have it, lock, stock and barrel. At hindi ako nangangako ng hindi ko kayang tuparin, sweetheart. I will always be here for you. I will be a man you can count on. Sinalubong ni Sheila ang pagbaba ng ulo ni Zeki para halikan siya sa mga labi. Nagising si Sheila nang tamaan ang kanyang mukha ng sikat ng araw na lumago sa bintana. Bumangon siya nang makitang wala na si Zeki sa tabi niya. Umalis na ba ito patungo sa Baguio nang hindi nagpapaalam sa kanya? Tumuyo siya at sumilip sa bintana. Bakit ka nakatunga nga dyan sa bintana? Biglang napapihit si Sheila. Nandito ka, ang gulat na sabi niya. Tumawa ng mahina si Zeki. Oo naman, saan naman ako pupunta? Nagkabit balikat siya. Naisip ko na nakaalis ka na pa Baguio. Nang hindi magpapaalam sa'yo? Pinigilan ni Sheila ang sarili sa sabihin na ganoon ang ginagawa ni Crawford noon. Na palagi itong umaalis at tiniiwan siya habang isang araw ay tuluyan ang hindi bumalik. Importante ang gagawin mo sa Baguio. Importante ka rin naman. Pumasok na si Zeki sa silid at ipinatong ang 2 puswelo ng kape sa nightstand.